Araw ho ng Biyernes, August 7, 2026, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ho ng ating panahon. Ang dating bagyong Maymay po ay isang ganap na lamang po na low pressure area at patuloy po itong hinahatak ng lakas ng hangin ng Typhoon Dolphin na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Alamin din natin ang mga lugar na apektado po ngayon ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Pero bago natin ipagpatuloy, i-share nyo yung update natin para mas marami ho ang makapanood sa lagay ho ng ating panahon. Dito natin sisimulan. Ito pong dating bagyong Maymay ay isang LPA na lamang at huli hong namataan 545 kilometers east of Echaque, Isabela. Yung nangyari ho dito, hinigo po ng Typhoon Dolphin ang lakas ng hangin na meron po dito sa bagyong Maymay at tuluyan itong naging LPA. Ito naman pong Typhoon Dolphin, hindi na po ito nakikitang papasok sa loob ng ating PAR pero nananatili pa rin ang lakas niya sa pagiging typhoon category. Meron namang lokasyon ang Typhoon Dolphin 1,165 kilometers northeast of extreme northern Luzon. Tinataglay po ang hangin pa rin na umaabot po sa 140 kilometers per hour at meron pagbugso na umaabot pa rin sa 170 kilometers per hour. Pagkilos naman po pa west northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Eto ho, no, kahit po mawala na at naging isang ganap na lamang po na low pressure area, etong dating bagyong Maymay, tuloy-tuloy pa rin ho tayo makakaranas ng mga heavy rainfall warning dahil po sa habagat o southwest monsoon. Tignan natin yung mga lugar muna na apektado ngayon ng southwest monsoon, no, dahil po sa kanyang hangin. So meron ho tayong inaasahan na heavy rainfall warning dahil pa rin sa trap ng dating bagyong Maymay o low pressure area. 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan ngayong hapon po ng Biyernes ang aasahan pa rin natin sa may Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at sa may Benguet. Yan na lang po yung mga natitirang lugar na apektado ng trap ng dating bagyong Maymay at isang ganap na lamang na LPA. Heavy rainfall warning naman dahil po sa habagat o southwest monsoon, meron tayong inaasahan po ngayong gabi hanggang bukas po ng gabi na heavy to intense rain na aabot po sa 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan sa Occidental Mindoro. Meron naman pong moderate to heavy rains na meron 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan ngayong hapon po hanggang bukas ng hapon pa rin sa Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, nalalawing bahagi ng Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna at Batangas. Bukas ho, ng Sabado, meron po tayong inaasahan na heavy to intense rain na aabot po sa 100 to 200 mm sa dami ho ng pag-uulan. Diyan po sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro at bahagya na manghihina sa 50 to 100 mm dahil pa rin sa habagat. Diyan po sa may Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Metro Manila, Cavite, Batangas at Antique. Pagdating naman po ng Sabado, ito medyo marami pa rin po yung mga ulan na hindi ko sinasabing maging kampante tayo pero dapat maging handa. Sabado ho ng hapon hanggang sa Linggo ng hapon, mas madaming ulan, heavy to intense po nga asahan natin na merong 100 to 200 mm na dami ng pag-uulan sa may Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet at sa may Zambales. At meron naman pong 50 to 100 mm na dami ng pag-uulan pa rin. Ang aasahan natin sa may Ilocos Norte, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, kasama ho ang Pampanga at Occidental Mindoro. Tanong ba't napakarami pa rin mga heavy rainfall warning dahil kahit naging isang LPA na lamang itong dating bagyong Maymay. Ito po, no, ito po kasing habagat o southwest monsoon ay halos parehas po ng tinatahak na direksyon ng dating bagyong Maymay. Kaya yung mga naapektuhan po ng bagyong Maymay dati o kahapon ay naapektuhan din po ng habagat. Nagkakaroon po ito ng double impact. Pero sa ngayon, more on mas marami na yung mga lugar na apektado po ng habagat o southwest monsoon. So gaano ba katagal
total, mananatili ang habagat sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o yung magiging epekto niyan. Ito pong tinatawag natin na dating bagyong Maymay o LPA na lamang, itong Typhoon Dolphin. Pag yan po ay nawala na sa ating monitoring system, mananatili pa rin po ang epekto po ng habagat o southwest monsoon. Sa hanggang third week po ng August, medyo matagal-tagal, kaya kinakailangan pa rin natin maghintay. Yung mga lugar po na matitira sa mga apektuhan po ng habagat ay ang Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Aklan, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Tandaan niyo mabuti, hanggang sa third week pa po ng August, mawawala ang epekto ng habagat, pero mas mahina na po ito kumpara nung mga nauna dahil nga po mawawala na itong bagyong Maymay at hinahatak na ng Typhoon Dolphin, sabay na po yan aalis. Ngayon naman tignan nating mabuti kung may panibagong bagyo nga bang paparating o papasok sa loob ng ating par. Dahil sa inilabas sa Tropical Cyclone Threat Potential ng Pag-asa, eto ho, no, may panibagong sama ng panahon pagkatapos po ng bagyong Maymay at ng Typhoon Dolphin. So kung makikita nyo sa pagitan ho ng August 6 hanggang August 12, itong panibagong LPA na yan ay nakikita natin, no, nalalapit sa loob ng ating par hanggang sa August 19. So August 13 hanggang August 19, nakikita yan na magkakaroon ng pagpasok sa ating Philippine Area of Responsibility bilang mahinang klase po ng low pressure area o low chance na LPA para ma-develop po bilang isang tropical depression. So hindi naman natin itinuturing na ito magiging bagyo, nakasunod po agad ng bagyong Maymay, pero hindi pa rin natin inaalis yung mga posibilidad kasi merong mga senaryo na pwedeng magbago sa direksyon nito, kaya kailangan po nating i-monitor. Ganito po ang isang senaryo pa na ating nakikita. Kapag pumasok po itong LPA na panibago sa par hanggang sa August 19 at nandyan pa rin ito nga pong habagat, may tsansa na itong habagat ay magkaroon ulit ng paglakas or palakasin ng habagat itong LPA. Dalawang senaryo lamang yan na pwede hong mangyari. Kaya ang sinasabi ko, kahit mag-i-stay po ng matagal hanggang third week ng August itong habagat, kinakailangan maging alerto pa rin tayo sa mga paparating po na panibagong sama ng panahon o banta ng mga bagyo. Ang susunod po na bagyo ay bibigyan ng pangalan kung sakasakaling may pumasok pa ngayon pong Agosto sa third week hanggang sa matapos po ang month na ito, ay tatawagin pong Neneng, and then isusunod naman po yung Obet. So hindi natin malalaman kung magiging mga malalakas na bagyo yung mga susunod base sa kanilang pangalan hanggat hindi pa lumalabas yung pinaka forecast track, no, yung area of probability ng isang sama ng panahon. So ang summarize natin ngayon, pangunahing weather system pa rin po na nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa ay ito pong habagat o southwest monsoon. Kitang-kita naman natin sa ating radar na sobrang lawak po ng mga hangin, no, na kumakalat dulot po ng habagat o ng southwest monsoon. Itong bagyong Maymay ay isang LPA na lamang. Ang Typhoon Dolphin hindi papasok sa par, kaya kung may nakikita kayo sinasabi nakapasok na sa par, hindi naman po talaga. Ito ay nasa taas lang ng ating area o Philippine Area of Responsibility, malapit po sa may bandang extreme northern Luzon. Isa pang katanungan, kung maapektuhan ba nito ang ilang bahagi ng extreme northern Luzon? Yes, may chance na makaapekto dahil nga po mas magkakaroon ng dobling impact itong Typhoon Dolphin dahil hinihigop na niya ito nga pong dating bagyong Maymay. At the same time, sa paghigo po nito, paghata, kasabay din ang habagat. So dumadaan sa parting extreme northern Luzon. Pero ipapaalala ko, maging alerto at maging handa kayo. Stay updated po sa lagay ng ating panahon. Yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po.